Good afternoon po, ma'am. Ano po ang may paglilingkod ko? Tanong ng guro na si Ma'am de la Cruz. Nang araw na yun kasi, ay nagpunta si Aling Susan sa eskwelahan ng anak upang malaman kung ano na ang nangyayari sa pag-aaral nito. Nito kasing mga huling buwan, ay puro lakwatsa na lang ang inaatupag ng kanyang anak at napapadalas na gabi na kung umuwi ito. Kaya naman gusto niyang malaman kung talagang pumapasok pa ba ito araw-araw sa klase. Nagumpisa siyang mag-alala nang makita niya noong nakaraang buwan ang grado ng kanyang anak. Agad namang ngumiti si Aling Susan sa guro at saka ito tumugon. Tungkol po sana sa aking anak, ma'am. Madalas ko kasing napapansin na palagi siyang late nang nakakauwi. Itatanong ko lang sana kung kamusta po siya sa inyong klase. Pasensya na po, misis, pero maaari ko po bang malaman kung ano po ang pangalan ng inyong anak? Madami po kasi akong hawak na klase at hindi ko po matandaan silang lahat kung sino po daw ng inyong anak. Tugon ng guro na si Ma'am de la Cruz. Agad namang sinabi ni Aling Susan ang pangalan nito. Ayos lang po, pasensya na rin at hindi ko kagad nasabi. Emmanuel Carpio po ang pangalan ng anak ko, ma'am. Ang pagkakaalala ko ay kayo daw po mamang kanilang advisor. Sambit pa ni Aling Susan, habang nakangiti ito sa mismong guro na naroon. Agad namang ngumiti ito pabalik at sinabing, Opo, ako nga po ang advisor nila. Si Emmanuel po pala ang itinutukoy nyo. Sige po, kukunin ko lang ang kanyang mga files sa office namin. Sundan niyo na lamang po ako, ma'am. Sambit pa nito sa kanya. Iginesture niya ang daan at nauna na nga ang gurong iyon upang mag-lead kung saan ba makukuha ang card ng kanyang anak na si Emmanuel. Kasalukuyan kasing nakasalubong lamang ni Aling Susan sa hallway ang guro ng kanyang anak. Kaya tagad niya itong in-approach. Total ay naroon naman talaga siya upang malaman ang grado ng kanyang anak. Ilang minuto lamang ang lumipas, ay naroon na sila sa sinasabi ni Ma'am de la Cruz na opisina nila. Kaya't agad na pumasok ang mga ito at doon ay pinaupo muna sandali si Aling Susan habang naghihintay. Samantalang si Ma'am de la Cruz naman ay agad na naupo sa kanyang mismong desk at hinanap ang card na tinutukoy nito. Ilang saglit pa ay nakita niya na din iyon. Isang bulto iyon ng mga cards na mayroong lamang mga grado. Bali ito po ang mga cards nila. Hanapin ko lang po ang sa anak niyo, Mrs. Carpio. Sambit pa ng guro. Saka hinanap ang card ng anak ni Aling Susan. Ilang minuto pa ay nakita na ang card at agad na binuklat iyon. Ma'am, bali ito po ang kanyang mga nakuhang grado sa iba't ibang mga guro. At mostly po ay puro line of 7. Sambit pa nito at mahahalatang dismayado din ang guro sa nakita. Kasabay ng pagsabi niyang iyon, ay agad niyang ipinakita sa ina ni Emmanuel ang mga grado nito. Doon ay nakita ni Aling Susan ang mabababang grado ng anak at halos lahat iyon ay puro pasang-awa o line of 7 lamang. Napakunot ang noo ni Aling Susan. Naku, ang batang yun talaga kahit kailan. Bulong ni Aling Susan sa sobrang inis na nararamdaman sa kanyang anak. Inis na inis ang ginang sa ginawa ng kanyang anak na pagpapabaya sa grado nito. Kaya't nilubos na ni Aling Susan at gusto niya ding malaman mula dito ang mga asal nito sa kanyang mga guro. Siya nga po pala, Ma'am de la Cruz. Pwede ko po bang malaman kung kamusta naman ang anak ko sa klase? Ang bababa kasi ng mga grado niya eh. Ako yung batang talaga yan, masisermonan ko talaga. Sabi pa ni Aling Susan, habang mahahalata ang pagkairita nito. Agad namang nagsalita ang guro. Naku, napakakulit at napakaingay ng anak niyo, ma'am. Kung hindi niyo po na itatanong ay palagi niyang sinasagot ng pabalang ang mga kapwa ko guro at palaging late na akong pumasok sa klase. Madalas nga din naming mapagsabihan dahil napakapilyo. Sambit pa ng guro, habang seryoso sa paglalahad ng kanyang naobserbahan kay Emmanuel. Lalo namang uminit ang ulo ni Aling Susan. At saka ito tumugon ng, Naku, sinasabi ko na nga ba, ma'am? Kahit nga sa akin ay sumasagot-sagot ang batang yun. Kaya't naisipan ko din talagang kamustahin ang ginagawa niya sa klase. Inis na sabi ni Aling Susan, na halatang-halatang iritado at dismayado sa kanyang anak at sa gradong naipakita sa kanya sa mga oras na iyon. Hindi naman na nagulat si Ma'am de la Cruz sa narinig niya patungkol dito. Dahil makulit talaga si Emmanuel. At kilalang kilala na nito ang pag-uugali ng bata. Ayun nga lang, naawa din naman ang guro sa mga magulang nito
dahil mahirap lamang ang buhay ng mga ito. At talagang todo ang kayod para matustusan ang mga pangangailangan ng nag-iisang anak. Tapos ganun pa kababang grado ang natamo ng anak na makikita niya. Naku ma'am, sinabi niyo pa. Pasensya na ho at wala naman po kaming magawa dahil yan po talaga ang nakuha ng anak niyong grado sa amin. Alam ko pong nakakadismaya ang ganyang grado pero pwede pa naman pong mag-improve yan ma'am. Kung gusto niyo po ay pwede niyong ipa-tutor ang anak niyo. Nakadepende po sa inyo. Bukod doon, kailangan din po talagang madisiplina ang anak ninyo upang hindi lalong bumaba ang grades niya. Suhestyon pa ng guro. Salamat po ma'am sa payo niyo. Hayaan niyo po at pagtutuunan ko po ng pansin ang aking anak. Aminado naman po akong hindi ko natututukan si Emmanuel dahil sa dami ng trabaho ko sa aming bahay, kaya tumingi ako ng pangmanhin sa inyo. Sambit pa ni Aling Susan na abot-abot ang hiya sa kakapaliwanag sa nalamang inaasal ng anak. Pero ngayon ay tututukan ko na siya. Dagdag pa nito, nahalatang masama ang loob sa kanyang anak. Agad namang naawa ang guro at nakisimpat siya. Naku ma'am, naintindihan ka namin. Kaya't kung kailangan nyo nang magtututor sa anak nyo, ay nandito lamang po kami. Huwag din po kayong mag-alala dahil gagabayan din po namin ang inyong anak sa abot ng makakaya namin. Sambit pa ni Ma'am de la Cruz habang malumanay na ngumiti. Ngumiting mapait pabalik si Aling Susan. Naku, maraming salamat kung ganun. At ang batang iyon ay hindi ko maunawaan kung bakit nagkakaganon. Maayos ko nung pinalaki yun. Sambit pa nito sa guro, habang ito ay nakaramdam ng pag-asa dahil sa sinabi nito sa kanya. Medyo kumalma si Aling Susan at nagpaalam na dala-dala ang card ng anak, saka ito nagpa siyang umuwi na. Nagmamadali si Aling Susan na makauwi dahil nag-aalala siyang baka hindi na naman niya maabutan si Emmanuel doon at gabi na naman itong uuwi sa kanilang bahay. Ang asawa kasi ni Aling Susan ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang construction worker, habang siya naman ay naglalabada lamang at kung minsan ay kumukuha din ng mga plantsahin na damit pangdagdag sa araw-araw na gastusin. Mahirap lamang ang buhay nila kaya tumaasa siyang balang araw ay talagang makakatapos si Emmanuel ng pag-aaral. Iyon na lamang kasi ang may papamana nilang mag-asawa dito. Matanda na din kasing nag-asawa si Aling Susan at si Manong Bertin, kung kaya't nag-iisang anak lang talaga si Emmanuel. Kaya naman ganoon na lamang ang kanyang pagkadismaya sa nabalita ang resulta ng grado nito. Aminado naman si Aling Susan na talagang suwail ang kanyang anak, lalo na't napasama ito sa mga hindi magagandang ehemplo ng mga kaibigan na siyang dahilan kung bakit natutunan nitong sumagot-sagot sa matatanda. Madalas nga ay umuwi ang anak ng gabing-gabi na at ang idadahilan nito ay ang eskwelahan kahit ang totoo ay maghapon nito sa labas upang maglaro ng basketball at kung ano-ano pang pagbubulakbol na madalas ay nalalaman din naman ni Aling Susan sa kanilang kapitbahay. Hindi naman ganoon dati si Emmanuel. Dating masunuring bata ito, ngunit dahil sa napabarkada ito ay nag-iba na ang pakikitungo nito sa kanila, lalo na nung maging 14 anyos na ito. Noong 5 taong gulang pa lang ito ay hindi ito ganun, kung kaya't ngayon ay madalas na nadidismaya ang mag-asawa tuwing nakakakuha ito ng pasang-awa. Nasanay din kasi ang mag-asawa na may magandang grado ang kanilang anak tuwing bigay ng card. Isa din sa madaming dahilan kung bakit gusto nilang muling maibalik ang magagandang grades ng anak ay dahil wala naman silang kayamanang maipapamana rito. Tanging edukasyon lamang ang alam nilang maibibigay nilang mag-asawa. Ilang minuto lamang din ay nakauwi na din ang ginang. Hindi nga siya nagkamali, wala doon si Emmanuel nang siya ay dumating. Naiinis man ay wala siyang magawa kundi ang antayin itong umuwi ng bahay. Kaya naman naglinis at nagluto na lamang muna siya para sa kanilang hapunan. Maya-maya pa ay parating na ang kanyang asawang si Mang Bertin. Kaya naman binilisan niya ang pagluluto dahil tiyak niya na magagalit ito kapag nadatnang wala pang pagkain sa kanilang hapag. Nag-prepare si Aling Susan ng mga sahog para sa lulutuing ulam nila sa kanilang hapag. Habang nagluluto siya, iniisip niya kung paano niya kakausapin ang anak na si Emmanuel sa gradong natamo nito. Ibibigay niya din ang mismong card nito sa kanya upang makita nito ang resulta ng pagiging suwail nitong anak. Iniisip ni Aling Susan kung ano kaya ang maganda niyang gawin upang umayos ang pag-uugali ng kanyang anak
at muling manumbalik ang dating mataas na grado nito. Dahil buong maghapon na siyang pagod, kung kaya't wala pa siyang maisip na magandang solusyon. Napagpasyahan niyang kausapin muna ang kanyang asawa upang malaman din ito ang nangyaring pagbaba ng grado ng kanilang anak. Ilang minuto pa ang lumipas, ay natapos na din magluto si Aling Susan ng kanilang hapunan ng gabing iyon. Samantala, tapos na ding magbulakbol ang anak nitong si Emmanuel na kasalukuyang nasa basketball court sa kanilang lugar. Pagod na pagod itong umuwi ng bahay dahil sa naging laban nila sa basketball na may kasamang pustahan kasama ang kanyang mga barkada. Simula nang makilala ni Emmanuel ang kanyang mga kaibigan ay ibang-iba na ang ugali nito. Minsan kasi nasabihan siya ng mga ito na mahina dahil hindi sumasagot sa mga magulang. At napakabait pa. Kaya naman magmula noon ay palagi na niyang sinasagot-sagot ang kanyang mga magulang. Kahit pa nga ang ama nito ay wala siyang pakialam. Basta ang alam niya ay kapag ginagawa niya iyon ay nasisiyahan siya dahil bukod sa basihan nila iyon upang matawag nila ang sarili nilang malalakas, ay talagang nakasanayan na din ni Emmanuel ang maging tamad sa lahat ng gawaing bahay. Habang hinihingal siya at ang iba pa niyang mga kabarkada, ay tawang-tawa ang mga ito sa isa't isa. Habang inis na inis naman si Emmanuel dahil natalo siya sa pustahan nilang magkakaibigan. Dahilan upang pagtawanan siya ng mga ito. Oh, paano ba yan, Emmanuel? Panalo na naman si Boboy sa'yo. Anong masasabi mo? Sambit pa ni Balong sa kanya. Inis namang tumingin si Emmanuel sa kanya. Sa susunod, hindi na ako magpapatalo. Ngayon lang to, Bobo. Bulyaw ni Emmanuel kay Boboy na siyang ikinatawa nito lalo. Kung meron mang Bobo sa ating apat, Emmanuel, ikaw yun. Bobo mo kasing syumot eh. Bobo. Asar pa ni Alvin sa isa sa mga kaibigan niyang tumatawa din tulad nila Balong. Hayaan niyo na yun si Emmanuel. Pagbigyan niyo na lang dahil hindi naman mananalo sa akin yan. Ha! Ako pa ba, boy? Malakas to. Hindi matatalo ng mga bobo at mahihina. Pangaasar muli ni Balong kay Emmanuel na ngayon ay inis na inis at nakabusangot sa kanyang mga kaibigan. Hoy! Hindi porket nanalo ka, Balong, ikaw na ang forever na mananalo. Tandaan mo, pwedeng sa susunod, ako naman yung manalo. Huwag kang kampante masyado, ugok. Sigaw ni Emmanuel habang inis na inis at hindi maipinta ang mukha nito dahil sa pagkatalo. Tawang-tawa naman ang mga kaibigan nito. Bumisi lamang si Balong. Asa ka pa? Nakailang pusta ka na ba na palagi kang natatalo? Ang lampaw mo kasing ugok ka. Tawa pa nito. Tinignan ng matalim ni Emmanuel si Balong at hindi na muling nagsalita. Sa sobrang yamot ay pabato niyang ibinigay ang mismong pera na kanyang pinangpusta. Iyon pa naman ang baon na ibinigay sa kanya ng kanyang ina para sa isang linggo niyang pagpasok sa eskwela. Kaso, ipinusta niya ito sa pag-aakala niyang madodoble ang kanyang pera. Matapos niyang gawin iyon, ay agad siyang tumayo at iniwan niyang tumatawa at inaasar pa siya ng mga ito. Sa susunod, galingan mo naman, Emmanuel, para pumusta kami sa'yo. Pahabol pa ni Boboy. Hindi naman na pinansin pa ni Emmanuel iyon dahil sa sobrang inis nito at yamot. Ganun talaga si Emmanuel kapag kawala sa mood. Ay ayaw nitong makipag-usap. Totoong nirerespeto pa din naman niya ang kanyang mga magulang. Pero gusto niya din kasing magkaroon ng mga kaibigan na kaedad niya. Kaya naman kahit alam niya sa sarili niyang mali ang pagsagot sa mga magulang at kahit pa nga sa mga mas nakakatanda sa kanya ay hindi na niya inintindi iyon. Ang mahalaga sa kanya ay in siya katulad ng mga kaibigan niya ngayon. Samantala, inis na umuwi siya sa kanilang bahay. Habang naglalakad dito, ay galit nitong pinagsisipa ang mga nakaharang na kahit na anumang bagay sa kanyang dadaanan. Dahil sa yamot, naisip din kasi ni Emmanuel na paano na ang kanyang babaunin. Paniguradong masisermonan na naman siya ng kanyang mga magulang dahil sa pagkaubos ng kanyang pera at sa sugal pa mismo niya ito ginamit. Ilang sandali pa ay malapit na siya sa kanilang street. Maya-maya pa ay narating na niya ang kanilang bahay. Napabuntong hininga na lamang si Emmanuel bago tuluyang pumasok sa kanilang bahay dahil hindi niya alam kung paano niya sasabihin ang nangyari at kung paano siya muling makakahingi ng baon sa kanyang mga magulang. Kilala niya ang mga magulang niya. Alam niyang pag nalaman ng mga ito ang nangyari ay tiyak na papagalitan na naman siya at sandamakmak na sermon ang kanyang aabutin. Hindi pa man tuluyang nakakapasok si Emmanuel
ay natanaw na niya ang kanyang ina na nakatayo at saktong nakapamaywang. Mahahalata dito na galit ito base sa itsura nito at sa pagkunot ng noo. Naani mo'y pikang-pika na sa mga nangyayari. Wala mang ideya si Emmanuel kung anong nangyari, pero mukhang patungkol ito sa kanya. Dire-diretso siyang pumasok at hindi pinansin ang ina. Kunwari wala siyang nakita at alam dahil para dito ay ano pa bang idedepensa niya. Narinig niya pang humingang malalim ang kanyang ina at saka uminom ng tubig, sabay sinabing, "Emmanuel, mag-uusap tayo kasama ang ama mo." Sambit ni Aling Susan na halatang pigil na pigil ang inis at galit nito sa kanyang anak dahil sa sobrang pagkadismaya. Ramdam naman iyon ni Emmanuel kaya't hindi na siya nagsalita pa. Bagkus ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya doon ay nakabusangot niyang inilapag ang kanyang gamit. Saka ito bumaba muli. Sakto namang pagbaba niya ay kakarating lamang ng kanyang ama na si Manong Berting. Nagtaka naman ito dahil mahalata sa kanyang asawa na wala ito sa mood. Saka nito tinignan ang kanyang anak na si Emmanuel na nakabusangot din. "Anong nangyari?" "Kakauwi ko lang, bakit ganyan ang mga itsura niyo?" Takhang tanong ni Mang Berting sa dalawa. Muling bumuntong hininga naman si Aling Susan. "May pag-uusapan tayo, Berting, kasama ang anak mo. Kumain na muna kayo bago tayo mag-usap." Sambit pa ni Aling Susan, habang pigil ang inis at galit nito. Nagtataka naman si Manong Berting at agad na naisip na may kinalaman na naman ito sa kanilang anak. Matalim na tingin ang ipinukol niya sa kanyang anak ng mga sandaling iyon. Ngunit si Emmanuel ay nakabusangot lang at halatang walang gustong kausapin sa kanilang mag-asawa. Hindi pinansin ni Emmanuel ang ama at bagkus ay dumulog na lang ito sa hapagkainan. Tahimik na kumain naman ang mga ito at hindi na muna kumibo si Mang Berting dahil alam niya na kung anuman ang pag-uusapan ay malamang na hindi magandang balita ito. Ilang minuto pa ang lumipas matapos sila kumain ay agad na nagsalita si Aling Susan at sa kanito inumpisahang sabihin ang pag-uusapan nila. "Kanina lang ay pumunta ako sa eskwelahan niyo, Emmanuel, para kunin ang card mo. Hindi ko alam kung bakit mo ito ginagawa sa iyong sarili. At kung bakit napakatigas ng ulo mo. Ang baba lahat ng grado mo. Hindi ka ba nahiya sa amin at ganito lang ang nakuha mo?" Seryosong sabi pa ni Aling Susan. Saka ito sumigaw at kinuha mula sa bulsa ng kanyang apron ang card ng kanyang anak habang masama ang loob at galit na galit. Ipinakita niya ito sa dalawa at doon ay masamang tinignan ni Mang Berting ang anak dahilan para mapakunot na din si Emmanuel ng kanyang noo dahil sa kanyang mga magulang. "Bakit? Grado lang naman yan eh. Hindi naman mahalaga yan." Pabalang na sagot ni Emmanuel sa kanyang ina. Agad namang uminit ang ulo ng kanyang ama. "Sa'yo ay grado lang yan, pero sa amin ng mama mo ay hindi lang yan basta grado. Dahil yan lang ang kinabukasang maibibigay namin sa'yo. Pero napakasuwel mo para maintindihan mo ang gusto naming mangyari para sa ikabubuti ng buhay mo." Panenermon pa ni Mang Berting habang inis at galit na galit sa anak nito. Imbes na maawa at magilty si Emmanuel, ay nag-make face pa ito sa harap ng kanyang mga magulang. Saka ito umiling-iling pa na parang siya pa ang ginawa ng masama ng kanyang mga magulang. Ano ngayon? Ano pakialam ko dyan sa sinasabi mong grado ko?" Pabalang muling sagot ni Emmanuel sa kanyang ama. "Wala kang modong bata ka. Kailan mo pa natutunang sagot-sagutin kami ng mama mo, ha?" Bulyaw ni Mang Berting na hindi na nakapagpigil pa na questionin ang pagiging walang modo at ang pagsagot-sagot nito sa kanila habang galit na galit. Dahilan upang sumabat muli si Aling Susan. "Nako, natutunan niya yan sa kanyang mga barkadang wala ding modo, kaya yung anak mo natutong sumagot sa atin. Dati hindi naman yan ganyan eh. Pero nang malipat siya ng paaralan, kung saan niya nakilala yung mga walang respeto at walang modong mga batang yan, ayan, naging ganyan na din ng anak mo. Naging suwail na." Sigaw pa ni Aling Susan habang galit na galit ito. "Pwede ba? Huwag niyo nga madami-dami ang mga barkada ko dito. Wala silang kinalaman sa pinagsasabi niyo. Para lang dyan sa sinasabi niyong grado. Wala akong pakialam dyan, mga buwisit." Pabalang muling sambit ni Emmanuel habang pinagtatanggol ang kanyang mga barkada sa kanyang mga magulang. Dahilan para agad na muling magsalita ang kanyang ama. "Yan! Yung mga barkada mo ang may kasalanan kaya kaganyan. Wala kayong utang na loob sa aming mga magulang nyo. Ako na ama mo. Hindi mo man lang ba naiisip ang mga paghihirap ko para lang makapasok ka dyan sa eskwelaang hiniling mo? Akala ko'y makukontento ka na at mas lalo mo pang pag-iigihan. Ngunit ito ka at pinapatunayan sa akin na mali ang desisyong ilipat ka." Sambit pa ng ama ni Emmanuel habang galit na galit sa anak at dinuro-duro pa ito.
Mas ipinagtatanggol mo pa ang mga barkada mo kaysa sa amin ng pamilya mo at magulang mo? Hindi mo ba naiisip yung mga pinagsasabi mo? Hindi ka nga nila kaano-ano eh. Sa tingin mo ba magkakaroon ng pakiyang mga pinagtatanggol mong barkada, ha? Sabat ni Aling Susan, habang nanggagaliitis sa galit dahil sa mga baluktot na katwiran ng anak. Oo, para sa akin totoo at may paki sila. Palagi silang nandyan para sa akin, kaya mahalaga sila. Sigaw pa ni Emmanuel, habang galit na din. Hindi ko alam kung bakit pati yung mga barkada ko ay nadadamay dito. Wala silang kinalaman kaya pwede ba, ma, pa? Tigilan nyo na ang pamimintang sa mga barkada kong nananahimik at hindi naman kayo inaano. Pabalang na sigaw ni Emmanuel sa kanyang mga magulang. Alam mo, hindi ko alam kung paano ka nakumbinsin ng mga walang modo mong barkada. Pero sana, wag mong danasin ang dinanas namin ng ama mo dahil sa pagiging suwail mong anak. Sige, gawin mo ang gusto mo. Sumama ka sa mga barkada mo at makikita mo ang realidad ng mundo. Balang araw maintindihan mo din kung saan kami nanggaling at kung bakit namin ito ginagawa para sa'yo. Masyado ka pang bata pero sige, dahil sa pagiging suwail mo, sige, gawin mo. Sambit ni Aling Susan na pigil ang galit, ngunit makikita dito ang pagluha ng ginang dahil mahirap sa kanya ang desisyong parusahan ang kanyang anak sa murang edad nito. Pero alam niyang kailangan nitong matutunan ang leksyon ng buhay. Kaya kahit labag sa kanyang kalooban, ay hinayaan niyang mamulat ito at matuto. Parusang balang araw ay pagsisisihan mo. Tandaan mo yan, Emmanuel. Yan ang pinili mo kaya panindigan mo yan. Sambit pa ng kanyang ama, sa kaniyakap at hinagod ang likod ng kanyang asawa. Sabay sabing, nung tinitingin-tingin mo dyan, masok ka na sa kwarto mo. Baka makatikim ka pa ng masasakit na salita. Walang kwentang anak. Galit na sambit nito kay Emmanuel. Nang mga sandaling iyon, ay tila ba wala lang ang mga nangyari kay Emmanuel. Hindi niya inintindi ang mga sinabi sa kanya ng ama't ina. Pagtalikod niya pa ay nag-make face pa ito na para bang inaasar-asar pa ang kanyang ina. Magmula noon ay hinayaan ng mag-asawa ang kanilang anak sa buhay na gusto nito, ang pagbubulakbol kasama ang mga barkada nito. Tiniis ng mag-asawa na hindi kausapin ang anak at kakausapin lamang nila ito sa tuwing bibigyan nila ito ng allowance. Isang bagay na akala nila ay makakatulong upang makapag-isip-isip si Emmanuel. Ngunit dahil nga sa pagiging suwail nito sa kanyang magulang, ay mas lalo lamang lumala ang kinahahantungan ng buhay nito dahil habang tumatagal ay gumagrabe na ang pagbabarkada nito hanggang sa dumating sa puntong nagkaroon pa ito ng bisyo tulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo at kung ano-ano pang bisyo magmula nang siya'y magbinata. Panay pa ang pagkakating classes nito kasama ang kanyang mga barkada. Kung noon ay 4 lamang sila, ngayon ay mas lalo silang dumami at mas lalong tumindi ang kanilang pagiging suwail. Dahil nga sa walang pinakikinggan si Emmanuel, kaya't lahat ay ginagawa nito at naging pariwara ng tuluyan. Hanggang sa isang araw, aksidenteng nakabuntis siya ng babae dahil sa pag-inom ng alak kasama ang mga barkada nito, nakatulad din niya. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga magulang, ay nagalit na naman ito sa kanya. Ngunit wala na silang magagawa dahil nakabuntis na ang kanilang anak. Dahil doon ay kinailangan niyang pakasalan ang babaeng kanyang nabuntis. Nang maipakasal, ay nagbago na ng tuluyan ang buhay ni Emmanuel. Dahil ang anak nito na ang kanyang prioridad nang may masmasan siya sa katotohanang magiging ama na siya. Habang tumatagal ay tumatanda ang kanyang mga magulang. Kaya naman nagkakaroon na ng mga sakit ang mga ito nang hindi niya alam. Habang ang mga magulang niya ay nagkakasakit, ay abala niyang pinapalaki ang kanyang anak. Tulad niya ay lalaki ang kanyang anak at habang lumalaki ito ay napakakulit nito. Sa paglaki ng kanyang anak ay panay ang pagsagot-sagot nito sa kanya. Sinesermonan niya ito ngunit hindi nakikinig. Tulad ng kanyang mga magulang ay nahirapan din siya dahil naging suwail din ang kanyang anak. Nagbubulakbol ito at kung saan-saan nakakarating. Wala itong pakialam kung saan ito mapunta, kaya naman isang araw ay naalala ni Emmanuel ang mga katagang binitawan ng kanyang ina. At doon ay nakaramdam siya ng pagsisisi. Napaluha siya. Agad na pinuntahan ni Emmanuel ang kanyang mga magulang sa bahay ng mga ito. Doon ay nakita niya ang kalagayan ng kanyang ama't ina. Kaya naman pagkakita niya sa mga ito, ay agad niya itong niyakap at abot-abot ang paghingi niya dito ng tawad. Tatawarin po, ma at pa. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa pagiging subail at ngayon ay nanawaan ko na ho ang inyong gustong mangyari sa buhay ko at iyon ang mapabuti ako. Ipagpatawad niyo po sana ang pagiging makasarili ko, ma at pa.
Tawarin niyo ako. Hagulgol na sambit ni Emmanuel na sobra ang pagsisisi sa lahat ng nangyari. Di nagtagal ay magkasunod na pumanaw ang kanyang mga magulang. Kaya't magmula noon ay natutunan ni Emmanuel ang aral ng kanyang buhay na matututunan sana nating igalang at respetuhin ang ating mga magulang dahil kahit saan man tayo mapunta ay sila pa din ang gabay natin sa buhay. Dahil kung wala sila ay wala din tayo kung saan man tayo naroroon ngayon.